Sa bawat silid-aralan ay may mga pusong nangangarap. May mga kabataang nagsisikap na bumabangon araw-araw. At may mga gurong patuloy na naglilingkod kahit sila'y napapagod. Ngunit sa likod ng mga ngiti ay may mga pangangailangan. May mga karamdaman at mga hinaing na madalas hindi napapansin o naririnig. Dito sa malayong bayan ng Antipolo, sa awa at tulong ng Diyos ay nabigyan ng pansin ang mga pangangailangan para sa kalusugan ng mga mag-aaral at mga guro. Sapagkat bawat isa'y may karapatan sa maayos na kalusugan at wastong pangangalaga. Dahil dito, nagsisimula ang pag-abot ng mga pangarap at maliwanag na kinabukasan. Yes po, first time ko po na nakaranas po ng may medical mission na sobrang wide po talaga na open sa lahat ng services. Nalaman ko po na nagkaroon ng medical mission kasi po sinabi po sa amin ng advisor at subject teacher namin, and may pinapalista po ng mga pangalan kung sino daw po gustong maging maka-attend sa medical mission na gaganapin ngayon. And agad-agad na po kaming sumubok kasi po yun na po yung chance para makaranas kami ng mga free services na hindi na po kami maglalabas ng pera. Sa base po sa obserbasyon namin, so halos, hindi naman po halos, pero iilan po sa mga mag-aaral namin ay may mga problema po sa mata. At saka ilan din po, isa po sa dahilan kung bakit lumiliban po sila sa pag-aaral, gawa po ng sumasakit po ang kanilang mga ngipin. So napakaganda po kasi meron po tayong ganitong event. Okay, so thankful po kami kasi nandito po kayo para tulungan po kami sa aming mga problema. Siyempre kapag nag-analyze kami ng situation ng mga bata at yung health profile nila, so lumalabas din yung population na madami nagkakaroon ng sakit, naapektuhan din yung academic performance ng mga bata. So humahanap din kami ng paraan para matugunan ang kanilang mga problemang pangkalusugan para nasa gayon ay hindi maapektuhan yung academics nila. Dahil kapag palagi silang liliban sa kanilang mga klase, hindi rin sila makakapag-aral ng maayos. Para po sa akin na nakakaranas nun ngayon, sobrang hirap po, lalo na po estudyante ako. Hindrance po para sa akin yun kasi po, minsan po kasi nasa likod ako nakaupo sa sitting arrangement namin. Siyempre po, pag umaharap ka po sa harapan, hindi mo po makikita ng maayos yung board, yung mga PowerPoint po na pinapakita. And pati rin po sa mga tao nakakasalubong mo, mahirap pong makita ng maayos kung sino po ba yung mga tao nakakasalubong mo. And for me po, sobrang hirap. Ang edukasyon ay isang daan upang makaahon sa hirap at hamon ng buhay. Ngunit sa bawat bata at guro na nagkakasakit, ang pag-aaral ay nagiging hamon. Kaya't ang medical mission na ito ay naglalayong magbigay ginhawa upang ang bawat estudyante at guro ay maipagpatuloy ang kanilang pangarap ng may lakas at pag-asa. Napakasaya po. Sobrang saya po kasi may libre. Kasi kung tutuusin po, napakalaking bagay po na may ganito. Kasi wala na po kaming gagastusin, hindi na po kami pupunta sa bayan para magpa-check up. Okay, dahil po pumunta kayo dito ng libre, so napakasaya po at napakaswerte po na. Dahil ang isang malusog na kabataan ay mas natututo ng mga aral at ang isang malusog na guro ay mas nakapaghahatid ng kalidad na kaalaman. Actually, nakakatuwa, overwhelming on our part sa aming mga kaguruan sapagkat ang kinater unang-una ay ang mga mag-aaral. Yung mga mag-aaral na nabigyan ng serbisyo, yung mga nakita namin na nangangailangan talaga ng serbisyong pang-medikal. At natutuwa din kami dahil nasamahan sila ng mga magulang nang sa gayon po ay natugunan din yung mga pangunahing problema ng mga bata. So tuwan-tuwa po kami at masaya din sapagkat marami po ang mga bata na nabunutan, nagkaroon po ng
immediate intervention para sa kanilang kalusugan. At nasa gayon po ay malaki po ang impact nito sa kanilang academic na magpapatuloy po sila sa kanilang pag-aaral nang wala nang iniinda. Bilang estudyante po, makakatulong sa akin yung libreng salamin is magagamit ko po siya sa pag-aaral ko. Lalong-lalo na po sa loob ng classroom na marami pong mga sinusulat sa blackboard, mas nakikita ko po at mas lalong lumiwanag yung paningin ko. Actually, tuwan-tuwa po yung mga bata. Meron tayong libreng gupit, may libreng pagkain na talaga pong kayo po ay saksing buhay na ang kabutihan ng Panginoon ay laging nariyan sa pamamagitan ng mga ginamit din ng Panginoon na servants na katulad po ninyo. So kaming mga guro po ay tuwan-tuwa at hindi po namin expect na ganito pala siya kalaki, ganito pala siya kalawak. Yun po, natuwa kami kasi ang akala po namin ay limited services lang. So actually, sabi po sa amin 200 persons, pero since nabalitaan ng community, hindi po naging sarado yung pintuan ng MCGI Cares para i-cater po sila. So tuwan-tuwa din po yung mga mamamayan natin sa community na napagbigyan po sila. So actually po, hindi lang po yun. Kaming mga guro ay tuwan-tuwa din. Meron din kaming access for pag-ibig and also the SSS po. Natutuwa po kami kasi kahit po sa mga community po, nabigyan po ng libreng serbisyo. So maraming salamat po. Dahil minsan, hindi lamang gamot ang kailangan, kundi kalinga at tunay na pagmamalasakit mula sa kapwa. Sapagkat sa bawat munting pagdamay ay may lakas na muling nabubuo at may pag-asang muling masisilayan. Hindi ko po kakalimutan na magpasalamat ngayon kasi po kung wala po to hindi po namin mararanasan yung mga pre-service, yung mga medical check-up po, yung sa mga general ganon, sa mga general check-up po, optical, yung mga pre-haircut po kasi kami pong mga nasa mataas na po na lugar ng Antipolo, hindi po namin siya agad nararanasan kasi nga po sobrang layo, sobrang taas pa po ng mga dadaanan nyo para po makapunta dito. Pero dahil po sa inyo na sumubok, nagkaroon po kami ng hope palalo na may mga tao ulit po na tutulong sa mga estudyanteng katulad namin at mga magulang na narito po ngayon. Ang MCGI po ang sumubok at nagbigay sa amin ng panibagong pag-asa na meron pa mga taong tutulong sa amin. Yung kaloob na tinanggap mo mula sa Diyos, ipaglilingkod mo. Yung kaloob na tinanggap ko, ipaglilingkod ko. Yung kaloob na tinanggap ng bawat isa sa atin, ipaglilingkod natin. Sa awa at tulong ng Diyos, makapagtitiwala tayo na siya'y laging handang lumingap at sasaklolo sa hirap at sakit. Siya ang ating sandigan sa bawat pagharap sa panibagong bukas. Salamat na palagi sa ating Diyos na Ama, na palaging umaabot sa puso ng bawat isa. Milyong salamat sa Diyos. To God be all the glory and the highest praises.